balita na ikay mawiwili. So mga par, sa naging weigh-in nga po sa pagitan ni Ryosuke Nishida kalaban ng WBC Bantamweight Champion Junto Nakatani, parehong pasok po mga idol ang dalawang Hapon sa tamang timbang. Si Nishida mga idol, bumigat ng 117.7 pounds, habang si Nakatani naman tumimbang ng 117.5 pounds. Kaya wala na makakapigil sa unification fight nila bukas. Isa napaka-importanting laban to mga idol para kay Nakatani, dahil ito mga idol ang gateway nito para sa potential na laban nito kontra sa Japanese monster na Uya Inoue sa 2026. Kaya abangan natin mga idol ang laban bukas. Panoorin natin mga idol ang galawan ni Junto Nakatani at magbigay tayo ng opinyon kung kaya ba talaga nito makipagsabayan kay Inoue sakaling matalo nito si Nishida bukas. Samantala sinupalpal naman po mga idol ng batikang experts na si Timothy Bradley ang isa sa mga kaibigan nito na si Keishan Davis matapos mag-overweight ito ng halos 4.3 pounds sa weigh-in nito kalaban si Edwin De Los Santos. Ano yan ni Bradley mga idol? Nakakahiya daw ang ginawa na to ni Keishan Davis. Unang-una siya daw ang kampyon, parang tinapon lang daw nito ang kanyang titulo na parang basura dahil nag-overweight ito, at nakakahiya din daw mga idol dahil sa mismong hometown daw nito gaganapin ng laban. Marami daw ang balak manood sa laban ni Keishan Davis bukas. Pero ganito daw ang kanyang ginawa. Dagdag pa ni Bradley, ang pinagtataka daw nito mga idol kung bakit nag-overweight ng 4 pounds mahigit si Keishan Davis. Okay lang daw sana mga idol kung 1 libra o 2 libra lamang. Aktibo naman daw ito sa bakbakan. Lumalaban naman daw ito ng 3 beses sa isang taon. At batak naman daw ang katawan ni Keishan Davis sa training. Bakit nangyari pa ang overweight? Kaya duda talaga si Bradley mga idol na ginawa ito ni Keishan Davis in purpose para makagin ng advantage kay De Los Santos. May trauma na daw kasi ang lahat kay De Los Santos dahil sa ginawa nito kay Shakur Stevenson. Nangihinayang si Bradley mga idol kay Davis dahil sa kinikilala nito ang kanyang sarili bilang isang businessman, pero hindi daw ito marunong sa business. Shame on you, Keisha. Shame on you. You talking about you the businessman, dog? Sa kabilang banda naman mga idol, tila matutupad na yata ni Felix Humor Marshall ang isa sa mga pangarap nito, ang makalaban sa undercard ng kanyang idol at mentor nito na si Manny Pacquiao. Kasado na kasi mga idol ang laban ni Marshall sa July 19 sa prelim na bakbakan ni Pacquiao at Barrios, kung saan mga idol makakalaban nito si Alexis Gaitan. May record na 17 wins, 6 ang knockout at may 10 talo sa kanyang kartada. Although maraming talo mga idol si Alexis sa kanyang record, pero isa din ito sa malalakas na contender sa 168 pounds. Naging NABU middleweight champion ito mga idol. Kaya masasabi talaga natin mga boss na mapapalaban talaga dito si Marshall. At dahil nga official na si Marshall na mapapalaban sa undercard ni Boss Manny, talagang hindi malabo mga idol na magbanatan si Marshall at Pacman sa sparring. Si Marshall lang kasi nakikita natin mga idol na posible makapagbigay ng magandang workout kay Pacman dahil magkasing laki lang ito kay Mario Barrios. At sinabi na rin mga idol ng ating pambato na si Marshall na palag din siya kay Pacman sa sparring. Kaya abangan natin to mga idol kung gagawin ba talaga ng sparring meet ni Pacman ang Pinoy Olympic medalist na si Marshall.